to? Pinahalagahan ba natin yung ating tinanggap sa ating Panginoon? Mula nung lumapit tayo sa altar ng pagsisisi, inalagaan ba natin yung ating mga patotoo sa Kanya? Kaya sinabi ni Solomon, remember your Creator. Alalahanin mo siya. Kailan? Sa araw ng iyong kabataan. Napakaraming mga kabataan sa umagang ito. At kung ang bawat kabataan ito ay lubos na magbibigay ng iyong buhay sa Diyos, you will make a difference in this life. Sa araw ng iyong kabataan, makikita natin, makakagamit ang ating Panginoon sa panahon natin ng isang potensyal na kabataan na magpapagamit sa ating Panginoon sa buhay at ay makikita nila na mayroong tunay na namumuhay ng banal sa panahong kasalukuyan. Na hindi malabo ang mga patotoo. Hindi totoong Kristiyano. Namumuhay na walang kasinungalingan, walang pangungupit, walang pandaraya, walang pangungopya sa eskwelahan. Mayroon pa rin nabubuhay sa panahon natin ngayon na mga tunay na ipinanganak ng ating Panginoon. Kaya nga po, sa umaga nito, ako'y naniniwala mula noon hanggang ngayon ang mga ginagamit ng ating Panginoon na mga malilinis na kasangkapan, na maging malakas na kasangkapan sa kanyang iglesia, ay walang iba kundi yung mga young people. Young people na nagbigay ng kanilang puso sa ating Diyos. Hindi half-hearted. Hindi masabi lang na nagsisimba. Kundi talagang ibinigay ang buong puso sa ating Diyos. Kayo ay maging kabataan at tatanda. Magagamit kayo ng ating Panginoon. Na walang anumang alinlangan, na walang anumang hadlang sa mundong ito. Na walang anumang pakialam kung ano sasabihin ng tao sa atin, kundi ang ating concern ay yung sasabihin ng Diyos sa atin na nasasatisfy siya, nagagalak siya kung anong buhay mayroon ka sa umaga ito. Dahil hindi tayo kailanman maging pleasers ng tao, kundi tayo ay nagbibigay ng lugod ng luwalhati sa ating Panginoon. Sa unang panahon, mayroong mga young people in the Old Testament whom God used in the Old Testament na naging mighty hand. Yung mighty hand ng ating Panginoon ay napasa kanila. Kaya natin pag-usapan yung buhay ni Moises. Si Moises to become a deliverer by a nation. Noong panahon ni Faraon, alam natin yung istorya, di ba? Yung bayang Israel ay naging alipin sa bayan ng Egypto. Naging alipin sila. Kumakain sila, inaalipin sila. Pero nakita yung pangako ng ating Panginoon mula kay Abraham, kay Jacob. Anong pangako ng Diyos sa kanila? Na hindi sila pababayaan. Yung bayan ng Diyos na to. Kaya na makita ni Faraon na kumakapal ang bayan. Sinabi niya sa kanyang sarili, isang araw, lulubigin tayo ng mga to. Magiging malakas sila. Kaya ang ginawa niya, inutusan niya yung kanyang mga manghihilot dun sa bansang iyon, na kung may ipapanganak na mga Israelita, lalo na yung mga lalaki, papatayin na. Kikitlin na yung kanilang buhay. Di po ba napakasama yung kanyang hangarin? Napakahirap sa isang tao na siya ay sumuwag sa Panginoon, na gumawa siya ng masama sa harapan ng Diyos. Pero alam niyo, dahil yung mata ng Diyos ay nasa bayang Israel, mayroong isang Moises na ipinanganak at gusto ng kanyang kapatid. It was God who put in the heart and mind of
Miriam na kanyang kapatid. Binigyan siya ng talino ng Diyos na si Moises na to ay ilagay niya sa basket. Inilagay niya sa basket upang iligtas yung kanyang kapatid. Kaya ang ginawa niya, pinaanod niya doon sa na yun. Kaya nga habang binabasa ko tong kwentong ito, na-inspire yung aking puso. Alam niyo ba? Kung gaano kadakilang Diyos yung ating Nakita niyo ba, mga minamahal, kung gaano kadakilang Diyos ito, ating pinaglilikuran? Nung makita niya yung basket na to, nakita niya napakagandang bata. Napakagandang bata. At kinuha niya. Nakasumpong siya ng biyaya sa harapan ng Diyos, ang batang ito. At dinala siya doon sa palasyo. At doon sa palasyo, pinag-aral siya. Kaya makita po natin, na hindi yung basket. Doon sa ilog na yon, maaaring mayroong mga infested yan ng mga yung kanyang bayan. Kaya't mga minamahal, kapag ang Diyos ang kakampi natin, sino ang laban sa atin? Amen. Kapag ang Diyos ang siyang umalalay sa atin, ang siyang magprotekta sa atin, walang magagawa ang kaaway. Tutulungan ka niya kung ano talaga siya, kung sino siya, kung ano at sino ang kanyang tunay na Diyos. Na-implant sa kanyang puso yung bagay na yun. Yun din ba ang naitatanim sa ating mga puso? Kapag tayo dumadako sa mga bahay dalanginan ng Diyos? Nasa ating puso ba na mayroong Diyos na buhay? Amen. Na siya, sisira siya. Ang dyablo, wala siyang layunin kundi pumitil, pumuksa ng buhay. At maging ang iyong kaisa-isang kaluluwa ay pwede niya yung sirain. Pero hindi siya magtatagumpay hanggat tayo ay maging malapit sa ating Panginoon. Amen? Amen. Buhay ba ang ating Diyos sa umagang ito? Amen. Sana buhay din tayo sumasamba sa Kanya. Kaya nga si Moses was educated in the custom of Egypt. It was beer in his mind. Nakalagay sa kanyang puso, hindi iyon ang tunay na Diyos. At mayroon siyang tunay na Diyos na buhay. Isang araw, lumabas siya sa palasyo. At nakita niya yung kanyang kapatid, kapwa Hebreo. Sinasaktan siya ng Ehipsyo. Ganon din ang nadarama natin bilang mga Kristiyano. Bilang mga was in the heart of Moses. Nasa puso ni Moises na ipagtanggol yung kanyang kapatid. To stand for his brother. Na tumayo siya para sa kanyang kapatid. At ayaw. We are not fighting people. It's not God's will that we fight one with. Tayo ng kurot sa ating puso dahil kapatid mo siya kay Kristo. Ganon din ang nararamdaman ng ating Panginoon. At ang ating Diyos, handa niya tayong ipagtanggol. Sa panahon na tayo ay mayroong mabigat na daladalahin sa ating buhay. Kaya nga po dito,